1995, niyanig ang mundo ng K-pop nang matagpuan si Kim Sung-jae na miyembro ng grupong Daejuks na patay sa kanyang hotel room. Noong una sinabi pa ng mga pulis na namatay siya sa drug overdose na nag-lead sa isang heart attack, pero kinalaunan, may mga detalye silang nakita na nagpo-point na ay murder ang nangyari sa kanya. 28 years later, wala pa ring alam kung ano ang totoong nangyari dito sa pagkamatay na ito. Ito ang kwento ng misteryosong pagkamatay ni Kim Sung-jae. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway, kaya mag-like, subscribe, and hit the notification bell kayo. Lalagay ko sa description yung detalye dyan. Anyways, punta na tayo sa kwento natin. Ang makikita mong larawan na lalaking iyan ay si Kim Sung-jae. Sobrang sikat daw sila sa Korea noon eh. Ayon sa mga basa ko ay pwede mo silang sabihin na ancestors ba ng mga K-pop idols, gano'n. Alam ko hindi pa ganun katagal lang 1990s, pero yun yung tinatawag sa kanila. Ang pagkamatay niya ay isa sa mga unsolved mysteries ng Korean music industry. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung ano yung totoong nangyari. Bago pa ang malagim na pangyayaring ikukwento ko sa inyo, naging miyembro siya ng Daejuks. Ni-research ko, no, sobrang influential pala nila na K-pop hip-hop group. Sumikat sila noong mga 1990s nga. Ayon pa sa mga nabasa ko ha, sila raw yung nag-introduce ng hip-hop at New Jack Swing. Hindi ako familiar doon, pero sila daw yung nag-introduce doon sa Korea. Kilala rin sila at tinitingala dahil sa kanilang fashion. However, punta tayo sa 1995, nag-break up ang Daejuks para mag-pursue sila ng kani-kanilang mga solo careers. Dito mag-uumpisang lumiko sa madilim na landas yung kwento natin ngayong araw. November 19, 1995, nag-debut itong si Kim Sung-jae sa SBS TV station. Ito pa yung video ng kanyang final performance. Ang makikita mo, masaya, parang hopeful. Alam mo na, nandun yung, ay, nako, marami pa akong magagawa sa career ko. Makikita mo sa kanya yun eh. Masayang-masaya pa siya ng araw na to, pero kinabukasan, isang araw bago ang kanyang solo debut, natagpuan siyang patay sa kanyang hotel room. Ang lungkot, diba? Dito yan makikita sa Hongdae, Sodaemun, Seoul. Swiss Grand Hotel ang tawag dito. Sana tamang pagkakabanggit ko. Nung una, gaya nga nasabi ko kanina, ni-rule out muna nila na namatay daw siya dahil sa drug overdose na nagresulta ng heart palsy. Kinabukasan, syempre, inotopsy siya. Napatunayan no na may isang toxic animal anesthetic sa katawan niya. Dito na naging komplikado ang lahat. Nalaman din kasi nila sa autopsy na yung buong katawan niya may 28 na marka ng karayom, may needles. Dito na nagsuspecha na murder nga yung nangyari. May dalawang rason sila na nakikita ko no, na nababasa kung sinasabi nila na magpapatunay na hindi niya kayang gawin to sa sarili niya. Una daw, may needle yung kanang braso niya. Hindi naman daw kasi kaliwete itong si Kim Sung-jae. So, hindi niya kayang gawin daw yun sa sarili niya. Pangalawa, madalas daw maghubad to pag umuuwi, pag pagod na, after ng trabaho. Naguhubad daw talaga siya para maging presko siya. Pero sinabi nila dito na nung namatay nga siya, maayos at nakaporma pa daw siya. Kaya ayan yung mga hinihinala nilang dahilan na parang patunay na hindi niya ginawa sa sarili niya yon. Dahil din sa mga hinala at suspetsa na yan, suspetsa pa lamang yan ha, nagkaroon na nga ng investigasyon. Inimbestigan nila, ano ba totoong nangyari? Kasi kilalang tao yan sikat. Pag may hinalang ganyan, kailangan malaman talaga. Dahil sa suspetsang yan, eto na yung mga pulisan, inimbestigahan na nila ito bilang isang murder case. Nalaman nila, no, nung sinesearch nila kung ano yung nangyari, nalaman nila itong si Kim Sung-jae nakipag-break daw sa girlfriend niya na si Kim. Hindi na raw sila masaya at ang rason daw ng hiwalayan ay may jealousy, may inggit. Hindi ko alam kung kanino yung jealousy dahil wala akong mahanap na detalye, pero yun yung sinabi dito. So, bakit yung girlfriend niya yung suspect?
Alamin natin ngayon. Nung gabi raw nung celebration, after nung performance niya, diba, dun sa debut niya, marami naman daw silang tao sa hotel. Si Kim Sung Jae, yung girlfriend niya, yung agent niya, tapos may mga dancers pa daw silang kasama. So, nung pagka-celebrate nila, inumaga na sila at unti-unti nang umaalis yung mga tao, isa-isa na silang umaalis, ang huli raw na natira ay yung girlfriend niya. Kaya siya ang primary suspect dito dahil dyan. Ano kaya yung ginawa niya? Meron ba siyang ginawa? Tignan natin. Pero gaya nga lang sabi ko sa inyo, unsolved case ito. Still, may mga ebidensya na magtuturo kay Kim kung bakit siya yung hinihinala na gumawa nito. Eto na. Miski ikaw maghihinala ka kasi nung December 7 daw, tumawag yung direktor ng Seoul Banpo Animal Hospital sa mga pulis, no? Sabi nila, etong si Kim daw, kinausap siya at gustong i-euthanize yung aso nila, yung aso niya, yung alaga niya. Nag-prescribe daw itong direktor ng 7 grams ng magnesium sulfate kay Kim. Bumili pa raw si Kim sa kanila ng mga yan, pati 2 syringe dun sa animal clinic nila. Ayun na, di ba yun yung mga nahanap sa katawan eh. Talagang pagsususpetsahan siya. December 1, sinabihan daw siya na wag sasabihin sa pulis, uy, huwag niyo pong sasabihin sa pulis na ginawa ko to. Siyempre, manghihinala ka, di ba? Nagtanong pa raw, ito yung medyo maghihinala ka din eh. Kasi sinabi daw, tinanong siya, madedetect po ba sa autopsy pag may nalagyan ng drug sa katawan? Ayun. Kaya sinabi sa pulis, kasi nakakahinala naman talaga yung ganyan mga bagay, di ba? So, ito mga pulis, hinalughog nila yung bahay ng girlfriend ni Kim Sung Jae, pero wala sila nakita ng mga gamot, ng mga syringe, kaya medyo nahirapan din sila. Luckily, no, umamin din naman siya na meron nga siya nito mga to dahil napatunayan nga nung direktor. Sabi niya para sa aso niya. Pero ang weird lang dito kasi kinalaunan binalik niya kasi para raw sa sarili ng depression at gusto niyang yung sarili niya. So, pabago-bago yung sinasabi. Ito ngayon ang tingin kong iniisip ninyong lahat dahil nga unsolved case ito. Nakulong ba siya? Sa depensa ni Kim, no, maayos naman daw yung naging relasyon nila, syempre sa kwento niya yon. Pagkatulog daw ng boyfriend niya ay umalis din kagad siya doon sa hotel room. Wala naman daw siyang ginawa at maayos na maayos sila. Na-convict naman siya sa murder ni Kim Sung Jae at nasintensyahan ng life in prison. Pero na-acquit dahil sa lack of evidence. Walang direktang patunay na siya talaga yung gumawa nun. Hinala, pwede dahil may magtanong, pero hindi ibig sabihin agad nun, di ba, na siya yung pumatay. Kailangan may direktang patunay. Noong 2019, nag-file pa yung girlfriend ni Kim Sung Jae para hindi i-air sa TV, no, sa SBS, yung programang I Want to Know na nagtatalakay doon sa murder mystery doon sa K-pop idol. Nakakalungkot, no, na someone so talented could meet a fate like this. At mapapaisip ka rin talaga sa ganitong mga bagay. Kasi gaya ng halos lahat ng mga murder mysteries na tinatalakay natin, nakakalungkot kasi hindi nakakahanap ng hustisya palagi yung mga namamatay. Parang okay, naaalala, pero nababaliwala na lang. May nag-iimbestiga pa ba? Parang wala na, di ba? So, yun yung nakakalungkot na namatay sila na hindi napaparusahan kung sino man yung mga dapat parusahan. At hindi ko sinasabi yung girlfriend niya. May possibility rin naman kasi talaga na ibang tao, may mga bagay na hindi natin alam, o pwedeng siya rin. So, punta tayo sa ating question of the day sa araw na to. Kayo na lang yung tatanungin ko. Sa tingin mo, after niya mga kwento ko sa inyong nangyari ngayon, sa tingin mo yung girlfriend talaga yung gumawa? Ilagay mo sa ilalim. At mag-like, subscribe, and hit the notification bell kayo para sa ating 1,000 GCash giveaway. Ito si Claro III at ito ang aking kwento.